Isa pong magandang umaga po sa ating lahat, at before po tayong umupo, basahin ko lamang po ang talata po natin sa araw na ito. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 27, sabi po ng ating Panginoon, "Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act." So basbasan po ng Diyos ating nabasa. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay meron po yan. Huwag mong ipagkait sa Diyos. So basbasan po ang ating nabasa. Tayo po yung makakaupo na. Dahil ngayon po ay Father's Day. So by the way po, sa lahat po ng mga tatay, Happy Father's Day po. Ayan, Happy Father's Day po. Pero ako po naniniwala mga kapatid, no? Once na tinawagan mo ang tatay mo or parents mo, for sure, hindi ka mapahihindian sa hiling mo. Amen po ba? Talagang ibibigay at ibibigay ng tatay ang gusto ng anak. Amen po ba? Wala naman tayo sa kalagayan natin kung hindi po sa kanila. Amen po ba? Amen po? Kagaya na lamang din po ito ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Na nandiyan lagi sa ating tabi. Hindi lang sa ating tabi, kung hindi, nandyan lagi nasa ating likuran ang ating Diyos. Amen po ba? Sabi nga po sa Isaiah chapter 52 verse 12, sabi ng Lord, "But you will not live in a haste or go in flight, for the Lord will go before you. The God of Israel will be your rear guard." Ano ang sabi? Aalis ka man, meron kang didesisyonin. Ang sabi ng Lord, "For the Lord will go before you." Ibig sabihin, manguna ka man, ang Lord nasa likod mo lang. Nakaalalay ang Lord sa'yo. Good or bad decision ang magawa mo, mapili mo, ang Diyos nasa likod mo lang. Pag good ang napili mo, anak, mabuti yan. Tuloy mo lang yan. Pag bad ang napili mo, nag-fail ka, anak, nandito lang ako. Ganyan ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Nasa likuran lamang po natin ang Lord. Amen? Kaya move forward lang po tayo. Kung meron tayong gagawin, inuutusan ka ng Lord, sige lang Lord, kasi kasama mo siya. May desisyon ka sa buhay mo, sige lang, kasi kasama mo ang Lord. Amen po ba? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Isa sa pangako ng Lord, na kailanman ay hindi napako. Amen po ba? At ano pa po ang sabi ng ating Panginoon? Psalms chapter 139 verse 5, "You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me." Pastor, ano yung hem na yan? Ito po yung pinapalaman sa tinapay. Ham po pala yun. Sorry po. Ano po ang hem? Ang sabi po dito, ang hem po, a sense of being surrounded, protected, and directed. So kung Biblia ang ating pag-uusapan, ibig sabihin, surrounded, protected, at directed tayo ng Diyos. Likod, harap, maggilid ng buhay natin, ang Diyos nakaalalay sa iyo. Ang Diyos nakaalalay sa atin. Ibig sabihin, lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan natin, hindi pinagkakait ng Diyos. Hindi ka pa nga humihingi, alam niya na kailangan mo. Hindi ka pa humihingi, hindi ka pa dumudulog, nakaprepare na ang gusto natin. Amen po ba mga kapatid? Ang nakakalungkot na lamang, binigyan na nga tayo ng Lord, hindi na nga nagkait ang Lord sa atin, pero ano ang nangyayari? Madalas, hindi minsan, madalas tayo, ang dami nating pinagkakait sa Lord. Nakakalungkot mga kapatid. Amen po? Totoo. Kaya siguro tayo hindi maka-amen kasi guilty. O even ako po, hindi po ako exempted dyan. Talaga dumarating ang time, nagkukulang sa ating Panginoon. May naipagkakait minsan sa ating Panginoon. Pero sabi ng Lord, sa binasa po natin kanina, do not withhold God.
Amen po ba? Sa panahon po natin ngayon, naniniwala po ako, punong-puno tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Kagaya ng binasa natin kanina, ang Diyos surrounded tayo. Ang Diyos nandyan lang yan. Ngayon po mga kapatid, ano po ba yung mga bagay na masasabi natin na ang Diyos hindi, ano yung mga bagay na hindi pinagkakait sa atin nating Diyos? Next slide, kuya. Ang question po, how can we say that the Lord not withholding from us? Hindi siya nagkakait sa atin. Paano natin ito masasabi? Una lamang po mga kapatid. Number 1, next slide, kuya. God follows us with mercy. Ibig sabihin, hindi pinagkakait sa atin ng Diyos yung kanyang habag, yung mercy niya. Kahit paulit-ulit ka nagkakamali, kahit paulit-ulit tayo nagkakasala sa Lord, ang mercy niya nandyan parati, nakasunod pa rin sa atin. Amen po ba? Marunong lang dapat tayo mag-confess ng ating pagkakasala. He is just and faithful to forgive us our sins. Amen po ba? Marunong lang tayo mag-confess. Kasi yung mercy ng Lord nakasunod parati sa atin. I remember po mga kapatid, King David, nagkasala sa Lord. Nakakapag-commit ng adultery, pero ang mercy ng Lord nasa kanya pa rin. Yung mercy ng Lord nakasunod pa rin. Sabi po sa Psalms chapter 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. David, pinatotoo na ang mercy, ang goodness ng Lord nakapalaw sa kanya araw-araw sa buhay niya. So ganun din po sa atin mga kapatid. Hindi kayo nakikita ng kapwa mo kapatiran. Hindi namin kayo nakikita, kaming inyong mga pastor-pastora, ng mga leaders nyo, ng mga teachers nyo, hindi kayo nakikita sa mga ginagawa ninyo. Pero ang Diyos alam yan. Mali or tama, sinasadya o hindi. Pero sa likod niyan, sa likod nyo, andyan ang mercy ng Lord. Amen po ba? Ganyan magbigay ang Lord. Ganyan ang Diyos sa atin. Hindi siya nagkakait. Amen po ba? Pangalawa na hindi pinagkakait ng Lord, He places hedges of protection behind us. Pastor, ano yung hedges? Ang hedges po, ang Diyos nakaprepare na at binakuran ka na ng protection niya. Amen po ba? Yung iba sa atin dito, ang daming nagpatotoo. Tatawid na lang ako, may mabilis na tricycle, may mabilis na bus. Pero ano, mga kapatid, ano ang pinapatotoo nila? Bakit ganoon? Parang may humila sa akin. Parang may pumigil sa akin para tumawid. Simpleng-simple ang sagot. Bakod na bakod ka ng proteksyon ng Diyos. Diyos yan. Diyos ang kumikilos dyan. Itinama pa nga parang may humila sa akin. Yun yung patotoo niya Parang may humila sa akin. Parang may pumigil sa akin. Hindi yan parang, may pumigil talaga sa'yo. At ang Diyos ang pumigil sa'yo. Kasi nga bakit? Protected tayo ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen po. Sabi po sa Job chapter 1 verse 10, have you not put a hedge around him and his household, everything he has? You have blessed the work of his hand, so that his flocks and herds are spread throughout the land. Ito po ang nag-uusap po si Satan tsaka po si Lord. Bakit yung anak mong si Job lagi nagpupuri, sumasamba sa'yo? Kaya lang naman yan nagpupuri at sumasamba sa'yo kasi ikaw mismo, di ba? Binakuran mo na yan ng protection mo Pinagpapala mo sa lahat Kaya sumasamba at pumupuri yan sa'yo. So kaya ibig sabihin lamang po dito mga kapatid sa verse ito, umpisa pa lang, binakuran na tayo ng Lord. Binubuo pa lang po tayo, sinapupunan ng ating mga magulang, protected na tayo ng Lord. I remember din po mga kapatid, mga Israelita, di ba?
papunta sa pinangakong lupain ng ating Panginoon. Araw, pinoprotektahan sila ng pillar of clouds. Sa gabi, protektado sila ng pillar of fire. Doon pa lamang po mga kapatid Amen po ba? Sobra-sobra na ang Diyos kung magbigay sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen po. So ano pa po? Pangatlo mga kapatid, ano pa po hindi pinagkakait ng Lord sa atin? His unseen help surrounds us. Yung tulong na akala mo wala, nandyan lang pala. Ang problema, masyado tayong bulag. Bulag tayo sa mga negatibong bagay na nakapaligid sa atin. Wala akong pambayad nito. May gagastusin pa ako sa ganito. May sakit pa si ganito. Pero ano ang sabi? Meron siyang unseen help na nakasurround sa atin. Nakapaligid sa atin. Nandyan lang. Ang problema nga lang sa atin, nabubulagan tayo sa mga negatibong nababalitaan, mga negatibong nararamdaman, pero ang Diyos, ang tulong ng Diyos nandiyan. Di mo nga lang alam, baka ang Lord nakaganyan lang sa'yo. Nak, ito lang. Nak, ito lang. Amen po ba? Elijah and the angel army. 2 Kings chapter 6 verse 15, sabi nating Panginoon. Ito po ay susugurin po sila, pero yung kasama ni Elisha, ano ang gagawin natin? Tayo lang ang nandito. Pero si Elisha, mga kapatid, iba ang nakikita. Sabi po sa verse 17, mga kapatid, and Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. God's hidden forces were behind them all along. Ibig sabihin, mga kapatid, simulat sa pool, ando na yung tulong ng Lord. Kailangan lang natin buksan yung mga mata natin para makita to. Yung spiritual eyes natin, kailangan natin i-open. Kasi ang Lord, hindi yan maramot, hindi nagkakait ang Lord. Ang gusto niya lang, ikaw mismo, tayo mismo, mag-reach out. Tayo mismo, humingi. Lord naman ang nagsabi, kahit anong hingin mo sa pangalan ko, ibibigay ko. Ang tulong nandyan lang, mga kapatid. Yun lang yung simple nating gagawin at ibigay na po natin yun sa ating Panginoon. Amen? At ako po naniniwala, ang tulong na hinihingi mo, ibibigay ng Diyos. Amen? At ano pa po ang hindi pinagkait ng ating Panginoon? Pagdating sa battle naman po, He's our rear guard in spiritual battle. Sa ating labanan spiritually, nakaprepare na yung ating mga susuotin. Amen po ba? Ano-ano po ito? Sabi po nating Panginoon, next slide, kuya. Andyan na po ang alin? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, belt of truth, sword of the Spirit, and sandals, hindi ko na po sandals of peace. Ayan na. Yung preparedness, yung readiness natin, andyan na. Sa pag-aaral ko po, mga kapatid, sabi doon, bakit parang may kulang? Pansin nyo po ba, sa armor of God, may kulang. Bakit walang binabanggit na armor na para sa likod? Sa tingin nyo po, bakit walang binabanggit dyan na armor na para sa likod? Kasi ang Diyos ang nasa likod natin at protected niya tayo. Siya ang bahala. Siya yung armor natin sa likod. Kaya ang mga sundalo noon, panahon, pag sumusugod sila, diretso lang. Kasi alam nila, may Diyos sa likod ko. Ganon din po sa atin. Marami tayong battles, lalong-lalo na paglabas dito. Dito okay lang. Kikinig ka. Yung iba sa inyo, pumipikit na ang mata, masyadong komportable. Diba? Ganyan ang binibigay ng Diyos sa atin Yung comfort yung kaginhawaan Amen?
Pero hindi mo alam, ang Lord pala, paglabas mo sa mga battles mo, nasa likod mo lang. Amen po ba? Ang mga anak natin, pag lumalabas, bago lumabas yan, di ba? Inom ka muna vitamin. Silin ka muna para protected ka paglabas mo. Ganon din ang Diyos. Full of armor of God, nasa iyo na ang likod, siya bahala. Amen po ba? Ganyan mag-provide ang Lord sa mga battles natin. At ano pa? He restores us from past failure. Lahat po tayo nag-fail sa ating Panginoon. Amen po ba? I remember Peter, mga kapatid. Nung una po, mga kapatid, tinanong siya, di ba ikaw yung disciple na kasama ni Jesus Christ? Hindi ako yun. 3 beses niyang dininay si Jesus Christ. Pero binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Diyos. Ano yung pagkakataon na yun? Sabi po sa John chapter 21 verse 15, when you had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? O tayo din, tinatanong tayo ng Diyos, mahal po ba natin ang Diyos? Ang hina. Mahal po ba natin ang Diyos? He said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Kung dininay mo ako noon, ngayon, bigyan kita pagkakataon. Kung mahal mo ako, i-share mo ang salita ng Diyos. Pakainin mo ang mga tupa ko. So mga kapatid, ganun ni-restore ng Diyos yung past life ni Peter. What more tayo, mga kapatid? Sino ba ako? Sino ba si Elder Andrew noon? Sino tayo noon? Pero nung tayo nakapag-isa sa ating Panginoon, tinutulungan niya tayo na mabago yung dati nating gawi at binagawa niya ngayong bago. Ganyan mag-restore ang ating Panginoon. Ganun siyang full na magbigay sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sabi ng Lord, you are never alone. God is just ahead of you. Leading the way, He's also behind you, watching over your path, shielding you from harm. Just remember, God is always all out for our needs. Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sa verse na ito, hindi maramot ang Diyos. Hindi nagkakait ang Diyos. Sabi, will meet all your needs. All our needs. Ibibigay at ibibigay ito ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa verse na binasa po natin, Proverbs chapter 3 verse 27, kung ang Lord ubos biyaya sa iyo, ang Lord naman naghahanap sa atin. Kaya ang sabi ng Lord, do not withhold good from those to whom it is due. Kanino? Sa Lord. Huwag mong ipagkait sa Lord. Kung meron ka namang kapangyarihang gawin ito, gawin mo na. Hindi ka naman baldado, hindi ka naman, ano yung tawag doon sa nakahiga na? Bedridden, hindi ka naman ganun eh. Hindi naman tayo ganun eh. Di ba? 2 paa mo, kumpleto ang mga daliri mo, buo ka, nakakatayo ka, nakakalakad ka, nakakatrabaho ka, nakapag-aral ka, buo ka, buo tayo. Kaya wag natin ipagkait sa Diyos ang para sa Kanya. Amen? In what area should we not withhold anything from God? Saang parte ng buhay natin, saang area ng buhay natin, wag natin ipagkakait sa Lord. Unang-una na po, mga kapatid, oras. Oras, mga kapatid. Wag natin ipagkakait to sa Diyos. Kasi lahat ng oras, actually hindi naman kailangan ng Diyos talaga eh. Pero, yan lang dapat din yung ibigay natin sa Lord, yung oras natin. Ang nakakalungkot na lamang po, mga kapatid, binigyan na tayo ng Lord ng ilang araw para sa sarili natin. Pero ang Lord humihingi lang ng ilang oras sa isang linggo. Minsan nga, Sunday lang hinihingi ng Lord sa atin eh. Pinagkakait mo pa. Sis, Pastor, may lakad ako. Hindi ako pwede. Pastor, malilate ako. Importante ang praise and worship, pero ang dating mo, amen na lang ng dulo.
Nakakahiya naman sa Lord. Ang Lord all out sa'yo, oras mo. Lord, after 10 minutes, uwi na ako ha. Lord, hindi ka, basta after ng preaching mo, aalis na ako. Kapatid, nakakalungkot, nakakaya sa Lord. Binigyan ka ng ilang oras na Lord sa isang araw, pero yung 2 hours lang di mo mabigay sa Lord. O usipin natin, usap tayo, next week, meron tayong outing, sagot ko lahat. Alas 8, nandito na. O baka alas 6, hindi ka na matulog, dito ka na lang matulog sa usapan natin, baka nandun ka na. Nauna ka pa sa akin na manlilibre. O saan pa natin pinagkakait yung oras natin? Sa pananalangin. Pero kung makachat kay girlfriend, kay boyfriend, pagkagising sa umaga, good morning babe, breakfast ka na. Dumating ang bandang alas 8, iingat ka sa pagpasok mo ha. O alam mong recess, may recess ka. Ganun. Lunch time, wag mo kakalimutan mag-lunch kain ka, kapapagutom. Mga linyahan eh. Nag-reply, umabot hanggang alas 2 sa madaling araw pa. Mama, I love you. Mama, chup-chup. Ganun pa yan, Pero pagdating sa panalangin, Lord, thank you. Antok na ako eh. Naalala ko po mga kapatid, Jesus Christ, after mag-pray sa Gethsemane, pagdating niya, disipulo tulog. Hindi man lang ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lang? Isang oras lang hinihingi ng Lord sa 24 hours na binigay niya sa atin. Pero ang prayer sa isang oras lang. Kahit wag mo nga sanang, o kahit ganun ka lang habang nagchat-chat Lord, good morning. Pero pagdating ng alas 10, may prayer ka pa ulit. Pagdating ng 12, may prayer ka pa ulit. Pagdating ng 3, may prayer ka ulit. O maliban sa panalangin, ultimo pagdalo, mga kapatid. O alam naman ng Lord gumawa ako ng project nagpuyat kami sa thesis maraming pinagawa si boss holiday naman, Lord, may activity kami. Pero Lord, tinatabad ako papahinga ako, Lord. Huwag natin hayaan na yan yung sakit na lumaganap sa atin. Yung sakit na katam. Alam niyo po yung sakit na katam? Matagal ng sakit yan. Alam niyo po yung sakit na katam? Sabi ng Lord, Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba sa halip. Palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit nang bumalik ang Lord, pero ikaw patumpik-tumpik pa rin. Ano pa? Saan natin wag pagkakaita ng Lord? Pagdating saan? Sa pag-share ng salita ng Diyos. Ang nangyayari mga kapatid sa atin, kung ano lang yung napakinggan natin, atin lang. Wala na tayong pakialam. Pero sabi ng Lord, in sharing God's words, wag mo yang ipagkait. Amen po. Mark chapter 16 verse 15. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Humayo kayo sa buong mundo. Amen po. Pangatlo, saan pa natin wag pagdadamutan ng Diyos? Sa pagsunod. Sa pagsunod. Sa pagsunod po sa Diyos. Amen? Sabi po sa Deuteronomy chapter 5 verse 33, dito na po yung sinasabi ko, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you. To all. Meron ako ituturo sa inyo, nasa 6 kung saan natin wag ipagkakait sa Lord. Pero ang nangyayari, ito hindi ko to mabigay ito na lang. Lord, binigay ko naman yung 5 Pwede ba yung isa wag na? Pero sabi ng Lord, to all that the Lord your God commanded, sa lahat ng utos ng Lord. So sa pagsunod sa Lord, wag mong titipirin ang Diyos.
At saan pa natin wag pagkakaitan ng Lord? In our treasures. Kung bigyan ka ng 10,000 sa araw na ito, kayo mag-alala, hindi po ngayon, hindi ako magbibigay, ang Diyos. Kung bibigyan po tayo ng Lord, saan natin ilalagay? Bibigyan tayo pagkakataon. Uy, bago sapatos, may pagpagawa ko ng ganito, papagawa ko si ganito. Bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan. Yun agad. Pero yung sa Lord, nasaan? Wala. Ano pa? Pagdating po sa ating mga talento. Sino magaling kumanta? O marunong kumanta? Walang magaling eh. Lord lang ang magaling. Sino marunong kumanta? O, tinatawag ka ng Lord. Paggamit mo sa Lord. Amen? Huwag tayo gagaya dun sa taninhaga na na binigyan ng mga talento, lalo na yung binigyan ng isang talento na binaon lang ang talento sa lupa at hinayaan na lang tumubo. Good luck kung tumubo yun. Pero yung talento na yan, binaon mo sa lupa, hindi mo pinagamit sa Lord, makita po ninyo, Lord mismo aalisin yan sa inyo. At sa pagtatapos po mga kapatid, sabi ng Lord, huwag nating ipagkait ang anumang para sa Diyos, maging ito man ay ating oras, pag-share ng kanyang salita, talento, yaman o pagsunod. Siya ang may-ari ng lahat ng nasa atin. Karapat-dapat siyang paglingkuran ng buong katapatan at walang pag-aalinlangan kapag hindi natin ipinagkakait ang para sa Kanya. Mas lalo niya tayong pinagpapala, hindi lang sa material, kundi sa kapayapaan, kalakasan at buhay na may layunin. Ipagkaloob natin sa Diyos ang nararapat sa Kanya ng may kagalakan at buong puso. Kaya mga kapatid, huwag mong ipagkait sa Diyos.